sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Purihin ng Diyos, patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa kalayaan na pinagkakaloob sa atin. Kalayaan na gawin ang kanyang kalooban, which is listening to His Word. So, let's prepare ourselves. Tawagin natin ating mga kapatiran para sama-sama tayo makinig ng kanyang magandang balita. But before anything else, tayo muna po ay sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na muli na naman kami makakapakinig ng iyong magandang balita. Hindi lamang magandang balita, kundi mabuting balita, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo po kami, gabayan, patnubayan, pagkalooban ng bukas na puso at malinaw na pandinig, at higit sa lahat, pangunawa sa iyong mga salita, Panginoon. Sapagkat inaamin namin na hindi namin kayang abutin ang bawat salitang aming maririnig. Sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu, kami magkakaroon ng pangunawa sa iyong mga salita. Kaya sa gabing ito, muli po kayong mangusap, Ama. Kami pong lahat ng iyong mga anak ay nakikinig. May your name be glorified tonight, Father God, at pagpalain niyo rin po ng karunungan, Lord. We ask for thy double portion of your anointing be upon the minister that you're going to use tonight, Father God. Again, yours the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray.
Amen. Thank you, Lord. Yan. Mga kapatid, ilang tulog na lang ating family affair na yan. Ayan. Alam niyo, taon-taon, parang Pasko yan eh. Ang ating inaabang-abangan sa ating community, yung ating pinaka-foundation day. So, yung ating family affair, which is kasabay na rin po ang ating grand fellowship, foundation day, and album launching, magaganap sa October 26, 2024. 2 p.m. hanggang alas 6 ng hapon sa South Mall Events Center. Ito po pakinggan yung mabuti. 10 years old below with kiddie meal plus 300 pesos. Yan. Kung kayo naman po ay sa bleachers, nakaupo, with food pa rin, bento box with USB. Yan, yung USB na yan, diyan po nakalagay yung ating mga awitin. Thank you, Lord. And then, doon naman po sa mga yung with tables, sit down at with tables, with food, managed buffet, with USB rin po yan. Okay? That is 1,000 pesos. Okay. Inclusive food is for dinner. Ang ating outfit, mga kapatid, smart, casual. Yan. Malinaw po, mga kapatid, ha? At sa araw nito, syempre, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. September 18, 2024. Happy birthday, Sister Lovely Dimapilis. Yan. Sister Angel Escondo. Sister Aida Dalusong. Brother Roman Ignacio. Sister Corazon Calderon. And Sister Mary Jean Reyes. Happy birthday, brothers and sisters, and enjoy your day. Pasok, Brother Bong. Okay, happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Ayun, tawagin na po natin yung mga kasama natin sa bahay para tayo sama-samang magsayaw, sumayaw, magpuri, umawit sa ating dakilang Diyos. So, brothers and sisters, let's welcome our praise and worship team. Hello mga kapatid, good evening po at welcome po sa ating weekly Bible study. Ayan. Amen, amen. Dito na naman tayo ay aawit, magpupuri at mag-aaral ng kanyang banal na salita. Amen. Kaya sumabay po kayo lahat ng mga nasa kanilang mga tahanan o kayo man ay nasa mga biyahe pa, makinig lamang po tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Awit tayo mga kapatid. Kami nag-iisa pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Minsan pa, hindi kami nag-iisa pagkat ikaw kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus,
ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad mo. Salamat! Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Hindi kami nag-iisa, hindi kami nag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad mo. Salamat! Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat! Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, ikaw ang Diyos na di nagbabago, pag-ibig mo ay hanggang dulo, ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, pag-ibig mo ay hanggang dulo, ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Salamat! Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin, may problema o wala, patuloy pa rin itataas ng banal na ngalan mo. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin, may problema o wala, patuloy pa rin itataas ng banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Humingi ka, at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka, at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagkukulang,
Jesus. Tunay nga, Panginoon, na kapag kami humiling sa iyo, na ikaw ay nagbibigay at tumutugon sa aming mga panalangin. Hallelujah. Kaya narito kami ngayon, Panginoon. Kami mag-aalay ng awit para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. O Panginoon, Kay gandang pagmasdan ng mga ginawa mo. sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. minsan pa ako'y aawit sa'yo. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. O Panginoon, Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, hallelujah. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. O Panginoon, O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat
sa pag-ibig na aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa'yo lang, tanging sa'yo lang, ako ay aasa, ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko. Sa bawat pagsubok na daraanan ko, alam kong ang paglingat ay tatanggapin ko. O Yahweh, O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, hallelujah. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman ikaw ay lagi nariyan. Ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, papupurihan ka. Ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. We praise you, my Lord. Hallelujah. Oh, glory, glory to you, my Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise the Lord, Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ka, Ama. Napakasarap magpuri sa ating dakilang Diyos. Ano ha? Did we enjoy, brothers, sisters? Of course, we enjoy singing praises to our God. Yan. Tonight, tayo po ay nasa series pa rin ng Epistles ni Paul to the Hebrews. Last chapter na po ito. And to finish with the final chapter, let's welcome my co-minister, Minister Ernie Akayan.
Magandang gabi po at welcome to our weekly Bible study. At ang ating pag-aaral ngayon ay huling bahagi ng chapter ng Hebrews, no? Hebrews 13, 17 to 25. Pero bago po tayo dumako doon, tayo po ay manalangin. Muli, Ama, kayo po ang manguna, kayo po ang magturo. Sa inyo po manggaling ang karunungan upang ang inyong pangalan ay maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kumilos po kayo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So ang ating pag-aaral ay sa Hebrews 13, 17 to 25. Basahin ko muna po mula sa 17. Obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. Pray for us, for we are confident that we have a good conscience in all things, desiring to live honorably. But I especially urge you to do this, that I may be restored to you the sooner. Ayan. So ang ating pag-aaral, actually, ang title nito is Supreme Marks of Christian Doctrine. So pag sinabing supreme ay ang pinakamataas na antas ng pagkilos o how a Christian must conduct his life. At ito po ating pag-aaral sa first part ay may kanalaman sa ating relasyon sa ating mga namumuno or the mark of obeying and praying for leaders. Gaano po ba kahalaga na ang ating mga namumuno, ang mga nagbibigay ng salita, ay ating sundin and at the same time ay ating ipanalangin. Napakahalaga po nun. Kasi unang-una po, pag ito'y ating ginagawa, ibig sabihin naroon po ang ating paggalang sa Diyos na siyang nagbigay sa atin ng mga pinuno na siyang magbibigay sa atin ng mga karunungan, direksyon sa iglesia. So hindi po lang dahil sila ay tinawag, kundi sila ay unang-una ay tinawag ng Diyos. So dito makikita natin ministers who have proclaimed the Word of God. So ang taas po ng standard ng pagkatawag po sa mga leaders kasi hindi ho tao ang tumawag at hindi rin naman sila nag-volunteer. Ito po ay bunga ng pagkatawag ng Diyos upang ipahayag nila ang salita ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, sa mapangitain na ibibigay sa kanila sa ministeryo, ibig sabihin ay direksyon ng isang iglesia, ng isang namumuno na maghahayag nito sa mga mananampalataya and proclaiming the Word of God. So ang leadership po nila ay napakahalagang parangalan. Pag sinabing parangalan, ibig sabihin po ay sundin natin, not just because of the person, but most especially because of the office. So yung pagkatawag po, ang una't higit, kaya po dapat igalang ang mga taong naghahayag ng salita ng Diyos. Especially po yung mga elders, yung mga leaders of the church. No? Tandaan natin, tinawag sila ng Diyos at ang ministry na ito ay hindi upang kami o ang leader ay gawing kabuhayan. No? Maling-mali po yung, kaya nga po kailangan tinawag. Kasi po kung hindi, ang mangyayari ay gagawin hong hanap buhay ang paghahayag ng salita ng Diyos. And nakakalungkot man hong aminin, ay nangyayari na ho yan sa maraming kapaligiran natin na hindi ang salita ng Diyos ang siyang binibigyan ng diin, no? Kundi yung papaano nila ma-attract ang mga tao papunta sa kanila at sa gayon ay marami silang makuhang mga miyembro. So it's more of membership, no? So sa madaling salita, very clear po, the primary purpose of God's calling is to proclaim the Word of God. Remember, the church and its pulpit exists first and foremost to proclaim the redemption that is in Christ. So ano po ito? Ang paghahayag ng Ebanghelyo, ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dito po magsisimula sa gitna hanggang sa katapusan, patuloy at patuloy na ang pagliligtas ng Panginoong Jesus ang siyang pinakasentro ng lahat ng pag-aaral at pagtuturo. No? And not primarily to minister to the social needs of the world. So hindi po ito social gathering. Hindi rin po ito para bang i-meet ang needs ng tao in a sense na para bang, sige, tulong tayo dito. Meron ho tayong tinatawag na benevolent ministry, no? Tumutulong tayo. Pero primarily po, tayo
at ang mga lalo na po ang mga leader ay tinawag upang ihayag ang magandang balita. Alala ko ang dati, nung araw sabi ng dati, excuse me, hindi tayo tinawag para tumulong at tumulong. Hindi. First and foremost, tinawag tayo upang ihayag natin ang magandang balita ng ating Panginoong Jesus. So tingnan natin ang mga reason kung bakit tayo ay dapat sumunod. Sa verse 17, obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls. Ayan. So ang number one po dito, because leaders, church leaders, are there to watch over the souls of the believers. So naroon po ang pagpapahalaga ng isang naghahayag ng salita ng Diyos na lumago, yumaman sa espiritual na pamumuhay ang mga sinasakupan niya. Yung po ang number one, to nurture the spiritual life of the believers in the church. No? They are concerned about the welfare, growth, holiness, purity, knowledge, and faith. So ito po, yung pag sinabing welfare ay yung mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos, karunungan ang siyang katwiran ng Diyos ang gamitin sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ano pa ba ito? Maliban pa doon, ang sabi dito, growth, lumago, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, at higit sa lahat, lumago sa kanyang buhay na nakaugnay kay Kristo Jesus. At ito'y nagdadala saan? Sa kabanalan. Tandaan natin, we are called to be holy at ang church leader po ay may napakalaking responsibility na dalhin ang flock patungo sa isang buhay na may kabanalan. Purification, to purify. So, sa madaling salita, naroon yung mga rebuke, andun yung mga correction, using the Word of God. Of course, with love, pero kasama po ito sa tinatawag na bahagi o responsibility ng isang tagapagturo ng salita ng Diyos. Kailangan pong maituwid ang mga mali, yung mga error ay dapat ay ma-point out at ang gamitin ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Knowledge, ayan po. Not only the knowledge of the Word of God, but the knowledge of who God is. So ang mga tagapagturo pong kagaya namin ay dinadala kayo palapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At of course, faith. Pinakamahalaga po itong faith na to kasi dito iinog ang buhay ng isang Kristiyano. Sabi nga sa Hebrews 11:6, for without faith, we cannot please God. So, napakalaki po. It's a tall order for every minister of the word to be able to nurture the soul of every believer. Kasi andyan po ang mga trial and testing, andyan po ang mga temptation, ang mga suffering. So, ang mga mananampalataya po ay depend on the teaching, the nurturing, protection of the church through the church leaders. Ganun po kahalaga ang papel ng isang namumuno sa iglesia. God called leaders to know their accountability. Alam niyo ho, hindi ho madali ang pagkatawag, lalo sa amin. Kasi po, mananagot po kami kung papaano namin ginamit ang pamumuno namin sa iglesia. Saan ba namin dinadala ang tao? Papunta ba sa amin? Papunta ba sa mundo? O papunta kay Kristo? So sabi nga dito, he knows that he is accountable to God and will stand before God to give an account on how he led his flock. Naku, kaya nga ho sabi, pagdasal ninyo kami. Kasi kami mga tao rin. Therefore, we must be careful, kami mga nagtuturo, that we may not mislead people. Sa James 3:1, napakahalaga ng sinasabi dito. Gusto ko basahin sa inyo. James 3:1. Ano sabi dito? Pakinggan nyo. My brethren, let not many of you become teachers. Ayun, meron ng pasubali doon, Huwag maghangad na ang lahat ay maging tagapagturo, knowing that we shall receive a stricter judgment. Nako po. So, ganun po kabigat ang accountability ng isang tagapagturo ng salita ng Diyos. Also, leaders are humans. Kami tao rin, nasasaktan. Kami po ay tinutokso rin. So, may nakakaramdam pa rin ng lungkot. And kung kayo po ay susunod sa mga namumuno sa iglesia, ay gumagaang po
ang aming gawain. Kasi nakikita namin na habang kayo ay sumusunod, kayo ho ay lalago. Totoo po yan, kahit kaming mga nagtuturo, of course we have the higher authorities, ang eldership, ay kami po ay sumusunod sapagkat napakahalaga na sa aming pagsunod ay maging maayos ang takbo ng iglesia. No? At ang gawa ni Kristo sa iglesia ay nagkakaroon ng kaganapan. But if we don't obey them, they are grieved because Christ's work is hampered. Alam nyo, nangyayari kapag hindi sumusunod, nalulungkot ho. Mabigat ang daladalahin ng isang tagapagturo ng salita ng Diyos. Kasi po, unang-una, ang gawain ay nadidelay, no? Nahahamper, no? Sometimes it even comes to a standpoint. Kasi nga po, may mga mananampalataya na medyo may pagkarebelde. Maraming tanong na hindi naman valid yung mga tanong. Pero ang mahalaga po dito, ang sinasabi sa atin, kailangan po tayong mag-mature. At isang paraan ho para mag-mature tayo is by obeying our leaders. Kasi when we obey our leaders, sabi nga natin kanina, to take care of the welfare, faith, ano pa ba yung binanggit natin, growth, maturity. Kasi po, ang layunin po ng nagtuturo ng salita ng Diyos ay mapunta tayo kung saan masumpungan natin ang buhay ni Kristo sa ating buhay. No? Christ-likeness. At kaya nga po, kung hindi sumusunod, ito po ay hindi pakinabang sa iglesia at hindi rin po ito pakinabang saan? Sa atin, no? Kung di tayo susunod, no? Tandaan natin, when we stop growing, we cause hurt and pain and division in the body of Christ. Sinasaktan po ng isang taong hindi sumusunod sa mga namumuno, unang-una po ay ang iglesia, ang katawan ni Kristo, no? Nagkakaroon po ng pagkabahabahagi. So that becomes a problem for the church and definitely hindi po magiging smooth ang takbo ng isang church kapag gaganon. Okay? So disobedience and rebellion does not profit us. Alam niyo kung bakit? Kapag ang tao ay nagre-rebelde, yung taong nagre-rebelde ay hindi niya what we call this, he lose the contribution and growth that that leaders give could have contributed to our lives. Instead of obeying, ano pa nangyayari? Gumagawa ng sariling, sabi nga, doing your own thing. No? Gumagawa ka ng sarili mong agenda. So ano po ang nangyayari? Hindi na siya nakikinabang doon sa gift ng leader na pwedeng i-contribute sana sa kanya kung ano man yung struggle na dinadaanan niya. And at the same time, yung wisdom, yung vision, yung mga knowledge na naging experience ng isang leader, at tandaan natin, God speaks through the church, God bless through the church, God moves through the church. Eh kung tayo po hindi susunod, sabi nga, we miss the mark. Hindi natin nagagampanan ang ipinagagawa sa atin ng Diyos, at the same time, ang iglesia ay hindi nagagawa ang dapat gampanan dahil nga po sa mga taong hindi sumusunod sa leadership. No? Sabi nga sa Ephesians 5:21, submitting to one another in the fear of God. Nakita nyo, hindi naman lahat kursunada natin, hindi na tayo mga tao lamang. Pero sabi dito, in the fear of God, parangalan natin yung office kung saan ang Diyos ang nagtatag sa pamamagitan ng pagtawag doon sa leader na nasa iglesia na iyong kinalalagyan. Mahalaga po yun. Sabi nga dito, in the fear of God. Because we know it was God who appointed that leader to be your leader in the church. So, hindi lang po ito dahil paggalang doon sa leader, higit sa lahat ay ang paggalang sa pagkapili ng Diyos sa mga taong kanyang itinakda bilang ating mga namumuno. Ayan. So susunod po dito ay mark of praying for one's minister and his ministry. And of course, ito ay sa mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Ano ba ho ang ibig sabihin nito? Hindi lang ho tayo sumusunod, we should pray for our leaders. Totoo po yung kasi under attack po siyempre ang mga leaders. Sabi nga ibagsak mo yung head. Pag bumagsak ang head, bagsak na lahat. So napakahalaga po na, ano ba magandang salita? Pag sumakita natin ang ating mga leaders by praying for them, no?
A genuine church leader has a clear conscience and desire an honest and upright life. Bagamat ito'y para sa ating lahat, most especially for a church leader na kailangan siya ay namumuhay ng malinis ang budhi at ang laging nasa ay mamuhay ng may katapatan at may katwiran sa harapan ng Diyos. And that's a very tall order. And of course, with all the pressures as a human being, abay kailangan po namin, kailangan po ng mga ating mga church leaders ang inyong mga panalangin. At ang mga panalangin ito ay hindi lamang po para sa mga ministro na kilala natin o favorite natin o nakikita natin. Ito po ay para sa lahat. Kagaya sa atin, hindi lang yung nakikita natin sa GMJ, hindi lang yung nakikita mo sa tinatawag dito sa prayer meeting, yung po mga nasa outreaches, di ba? Kagaya nila, ngayon si Brother Boy, 6 months siya doon, si Brother Dodi sa Pangasinan, 6 months. So matagal po natin silang hindi makikita. Tandaan natin, they are facing a lot of challenges. So, gamitin po natin ang ating relasyon sa Diyos na itaas po natin lagi sila na ang katapatan at ang paglilingkod sa Diyos ay laging nasa puso ng ating mga namumuno. This fact should steer the people to pray for Him. No, yun na nga po sinasabi natin. No? Yun din po ang sinasabi ng author ng Hebrew. No? That we continue, that the leader may continue his work with them and requested that the brothers to pray for him. At lagi naman po namin ginagawa yan. Kahit nga minsan sabihin, mga kapatid, pag-pray niyo po kami. No? So, minsan may mga struggle, hindi naman no kami nagdadalawang isip na humingi ng panalangin. Okay, believers should pray for all ministers who are living for Christ, whether in their presence or ministering somewhere else. So, nabanggit ko na po yun. Sa 2 Thessalonians 3:1, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may run swiftly and be glorified just as it is with you. Nakita nyo? That the word of God may run swiftly. So kapag ang panalangin po natin na sa pamamagitan ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos ay tunay na ano ba yung magandang salita? No? Kumalat, no? Talagang mamayagpag sa lahat ng dako ng lugar na yon kung saan nahahayag ang salita ng Diyos. Ay talagang maluwalhati ang Diyos sa kalagitnaan nung ministeryo na kinalalagyan ng isang nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang pangatlo pong mark ay mark of being equipped in every good work. Ayan. So, kailangan po natin ang tinatawag na, kasi nga sabi, be perfect as your Father in heaven is perfect. So, basahin ho natin ito muli sa Hebrews 13. Doon tayo sa 20, 21. At po. Basahin ko po. Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you what is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. So ito po ang exhortation ng author ng Hebrew na kailangan ang perfection is part of a mark of a growing and maturing Christian. We will not be completely perfect here, but God desires that we aim for perfection by His grace and mercy. So ano unang makikita natin dito? No? Pinakikita dito, yung sa binasa natin, that God is the God of peace. No? Siya lamang po ang pwedeng panggalingan ng kapayapaan. Kailangan natin ang kapayapaan ng Diyos kung nais nating maging ganap. Maliwanag po ba yun? Kailangan natin ang kapayapaan ng Diyos kung nais nating maging ganap. No? So, no person apart from God can experience peace. So, napakahalagang lagi tayong nakaugnay sa ating Panginoon kasi siya lamang ang pwedeng magbigay at magpayaman ng ating tinatawag na kapayapaan. No? Ano man ang sitwasyong dinadaanan natin, lagi tayong dumulog sa Diyos na ang kapayapaan niya ay laging manatili sa atin. Alam niyo kung bakit? The more a person nurses his relationship with God, the more the seed of God's peace
grows within him. Wow, ang ganda, no? Mas lalong mapagyayaman, mas lalong magiging, kaya nga sabi ni Peter, no, make your calling a permanent experience. At bahagi po nito ay the peace of God may become a permanent experience in our life. And the more we nurture our relationship with God, yan po ang inaasahan nating maganap sa ating buhay. Therefore, man's only hope for peace is to come to God, who alone can give anyone perfect peace with his heart. Tignan po natin itong Romans 5:1. Ito po yung napakagandang verse tungkol po sa kapayapaan na binibigay ng Diyos. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang lahat po ng mananampalataya have peace with God. Dahil nga po hindi na tayo kaaway ng Diyos, tayo ngayon ay kakampi ng ating Panginoon. So yun po ang una, no? For perfection and that our work may be pleasing before God, we need the peace of God. Pangalawa po, God is the God of resurrection and of life. Okay. Kung tayo po lalapit sa Kanya, bibigyan niya tayo ng isang buhay na kakaiba sa buhay na nararanasan ng taong walang kaugnayan sa Diyos. Tulad ng ating Panginoong Hesus na naging tao, ang kanyang buhay bilang tao ay naging kasiyasiya sa Diyos sapagkat siya'y umasa saan? Sa ating Panginoon. So ganun din tayo'y aasa sa ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang yung buhay na kanyang inilakad dito ay magkaroon din ng kaganapan sa ating buhay. No? Na ang kanyang buhay ang siyang mahayag, no? Araw-araw. And this can be done only through our relationship with Jesus Christ. Sabi nga, a life of exaltation and glory forever. So hindi ho natatapos ang buhay na may kaganapan dito lamang sa lupa. Ito ay hanggang sa kabilang buhay. Sabi nga for a life of glory in Christ for eternity. At yan po'y magaganap lamang kung tayo ay may bagong buhay kay Kristo Jesus. No? Makikita rin natin that this life gives us the privilege to live with God for eternity, no? Imagine that, no? Kaya nga ang isang Kristiyano, kung naunawaan niya ang kanyang relasyon sa Diyos at ang kanyang pananampalataya, we are all heaven bound. Tingnan natin ang Ephesians 1, 19 to 20. Ayan. Ano sinasabi dito? And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe according to the working of His mighty power? Sabi dito, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Yan po yung sinasabi ko kanina. Pero ang gusto kong bigyan ng pansin dito is the exceeding greatness of His power toward us who believe. So yung ating pananampalataya sa Diyos ay magbubunga ng isang uri ng kapangyarihang mararanasan natin na hindi natin kayang gampanan at kailanman na hindi natin mararanasan kung hindi tayo nakaugnay kay Kristo Jesus. So napakahalaga po no, that the resurrection of life, the eternal life, and what they call this, life in all its fullness can only be attained through Jesus Christ. Okay. Pangatlo po, makikita niyo itong ating pag-aaral. It's all centered on Christ, no? Ang tawag nga po dito ay the centrality of Christ, kung saan ang lahat ng bagay ng ating buhay would always point to Jesus Christ. Pangatlo po, Jesus is the great shepherd of the sheep. Saan natin makikita yan? John 10:11. Ang sabi niya dito, okay. John 10:11, I am the good shepherd gives his life for the sheep. So dito po ang sinasabi niya, siya po ang mangangalaga sa bayan ng Diyos. He will guide, provide, and protect God's people. So, package deal na po. Para sa Matthew 6:33, sabi niya, manatili ka sa akin, hanapin mo ako sa iyong buhay, ang aking katwiran, sagot na kita. So naroon po ang siguradong pangangalaga ng isang tapat na tupa na kayang-kayang gampanan ng lahat kung tayo lamang ay mananatili sa Kanya, no? Sa pamamagitan ng Kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, ang Kanyang sakripisyo para sa mga tupa, no? Kung paanong
lahat ng kasalanan natin, bagamat wala siyang kasalanan, inangkin niya, lahat ng guilt natin, lahat ng condemnation natin, lahat ng parusang dapat nating danasin ay naganap sa krus. At dahil doon, naroon tayo ngayon sa kalalagayan that we can work out our salvation with fear and trembling because of the power of God through Christ working in our life. Ano pa ho makikita natin dito? Na ang Jesus Christ established an everlasting covenant between God and man. Ito nga ho yung assurance ng salvation. Kasi ho, siya po ay nagtatag ng tiyak na pakikipagtipan ng tao sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan, sakripisyo, at muling pagkabuhay. No? He has provided the way for us to approach God. Siya ang nabigay sa atin ng daan upang tayo makalapit sa Diyos. Yun pala hong sa UK, kahit yung mga anak, yung mga prinsesa at saka prinsipe, hindi nila nakausap ng basta-basta yung kanilang reyna. Nanay na nila yun. Pero kailangan dumaan sila sa different channel. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, because of what Christ has done for all of us, we can go directly to the Father, to the very throne of grace. Diba? Sabi sa Hebrews, no? Lumapit kayo sa trono ng Diyos kung saan tatanggap kayo ng tulong. Why? Because of what Jesus Christ has done for us. It's what we call the blood covenant. Sa pamamagitan ng dugong binubo ng Kristo sa krus, yun ang nagbigay ng daan upang ang lahat ng ating kasalanan, ang ating condemnation, ang ating pagkapahamak ay pinalis. Alam niyo kung bakit? Sapagkat bilang tao, God representing us on the cross, ano po nangyari? God was pleased with the sacrifice of Christ, and everything that Jesus has done was perfect in the sight of God. Kaya po tinanggap niya ang tinatawag na sakripisyo na naging tagapamagitan ngayon ng tao sa Diyos. So napakaganda po ng ebanghelyo talaga na kung ipipicture mo na wow, no? Dati tayong kaaway, dating walang pag-asa, dating tiyak ang parusa, ang galit ng Diyos, ngayon ay nabuksan ang langit para sa atin, no? So, through Him, everything He did was acceptable to God. At saan yan? Sa pamamagitan ng dugo na ibinubo ng Kristo. Tingnan ho natin ang Matthew 26:28. Matthew 26:28. Ano sabi po dito? For this is my blood of the new covenant which is shed for the many for the remission of sin. Malinaw pong masyado yun, di ba? Narito ang aking dugo na bagong pakikipagtipan sa Diyos na aking ibinubo para sa paglilinis at kapatawaran ng lahat ng kasalanan. At ano pa po? God perfect us in every good work. Narinig nyo? It is God who will perfect us in every good work. God has a will for each one of us, but the will of God is not perfected in us by our work and effort. Kahit anong gawin nating pagpapakabait, anong gawin nating pagsasakripisyo, hanggat hindi ang Diyos ang siyang nangunguna at kumikilos sa ating buhay, bale nada po lahat yung sakripisyo. At alam po natin yan, ang naging resulta ng sa iba, bitterness. Ano pang direksyon ng iba? Lalong nawalan ng direksyon. Kasi akala yung sakripisyo, yung bait nila, ay ang siyang magiging dahilan upang sila ay maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. The will of God can only be perfected in us by giving God Himself. Yun nga po, ibinigay sa atin ng Kristo. Kaya nga sabi ngayon, we have a new heart. Why? Because we have the heart of Christ. We have a new mind. Why? Because we have the mind of Christ. The very presence of God living in us. And by allowing the freedom for that spirit, through our obedience, through our prayer life, by continuous study of the Word, by continuously seeking more of God, mga kapatid, ang bawat gawin natin ay magiging kasiyasiya sa atin. Why? Sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos na ang kumikilos sa ating buhay. This can only be accomplished by our walk and fellowship with Him. If we walk according to His Word, isa yon, living a prayerful life, trusting and depending on Him, He will give us the knowledge and wisdom and vision of what He wants done. Anong sabi daw? Bibigyan tayo ng karunungan, sa madaling salita, pangunawa.
So hindi tayo kagaya ng ibang tao na ang buhay ay suntok sa buwan, para bang laging nalulunod sa buhay, kasi magkakaroon tayo ng pangunawa sa buhay. At sino ang magbibigay niyan? Ang Diyos. Wisdom. Ano po ba ang wisdom? Ito po ay hindi lamang basta karunungan, kundi higit na pangunawa sa mga bagay-bagay na may malalim na espiritual na kahulugan. So we go beyond the sensory faculties, no? We see things in the eyes of God. We see things in the perspective of God. At kapag sa Diyos po nanggagaling ang karunungan, ang tawag po dyan ay wisdom. At ano pa po ito? Depending and trusting on Him. Ang ibibigay po sa atin, visions of what He wants done. Bibigyan tayo ng pangitain. Totoo po yan. Every time we study the Word of God, every time we hear the teaching of the Word of God, the Gospel, alam nyo, nagkakaroon ng pangitain sa atin. Kaya nga, it is necessary that every time we hear, we read, we attend fellowship or prayer meeting or ganito Bible study, make sure of one thing, nakarinig ka, kapatid. Kasi kung hindi ka nakarinig, hindi tayo aabot dito sa vision, sa wisdom. Para bang sinabi, umatin lang. Ay, wag po. Napakahalaga po na we are there, present, body, soul, and spirit, na pinakikinggan ko ano sinasabi ng Diyos sa iyo. Sapagkat sa pamamagitan yon, bibigyan ka ng pangitain. Kasi pag may mga problema kang daraanan, yan ho ang iyong panghahawakan. Hindi lang pangako, kundi pangitain. Ibinibigay ng Diyos sa mga taong tapat na naglilingkod sa Kanya. So ito po ang pag-aaral natin at tayo po'y manalangin sumandali. Maraming salamat po, Ama, sa iyong mga salita. Tunay pong napakayaman ng Ebanghelyo. At napakahalaga po na unang-una ay bigay namin ang nararapat na paggalang sa mga taong iyong itinakda upang maghayag ng salita ng Diyos. Paggalang, pagsunod at pananalangin sa bawat isa. Gayon din po sa aming pinag-aralan, the marks of a perfect work that is pleasing to you. Sa iyo lang po namin maaaring iasa ang lahat ng bagay by trusting you, by depending on you, knowing that the good things that you have started in us, you will finish until the second coming of your Son, Jesus Christ. Muli po ang pinakamataas na papuri, luwalhati at pasalamat ay tanging sa iyo lamang, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. 2 Timothy 2